Enzo. Here we go. Di lang senator at congressman, may mga executive officials pa. Agoy. Maraming paligoy ito, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Duwag zone, Dito, sa duwag zone puntong talaga, diretso duwag. tayo. Punto, diretso. May tinatawag na Cabral's List. Ayan, controversial yan ngayon. Yang sinasabing Cabral's List. Ano ba yung Cabral's List? Mayroon umanong listahan ang yumaong dating DPWH Undersecretary Catalina Cathy Cabral. Mayroon itong listahan, may file talaga siya. Nandun ang lahat ng mga projects ng gobyerno, ng DPWH. Lahat nandun. Sino-sino ang mga proponents ng projects na yan. Siyempre, pag sinabi nating proponents, senador, kongresista, pwedeng miyembro ng executive department, nakalista daw yun. Yan yung tinatawag na Cabral's List. Binigay umano yan kay Libeste, kay Congressman Leandro Libeste, noong September 4, kaya mayroon daw siyang kopya niyan. Bakit binigyan siya ni Cabral? Humingi daw siya ng kopya noong September, sabi niya. Ang sabi daw ang sabi ni Yussi Cabral, magpaalam kay Vince Dizon, yung bagong secretary ng time na yan. Nung mga panahon naman na yan, si DPWH Secretary Vince Dizon, agresibo pa, na sige, kung may humihingi ng lista na yan, wala namang problema para sa transparency, ibigay mo. So binigay daw ni Yussi Cabral dito kay Congressman Leandro Libeste. Kaya mayroong kopya si Libeste niyan. Nandun daw talaga ang lahat ng mga proyekto ng gobyerno, sino ang proponent ng mga projects na yan. Yan yung tinatawag na Cabral's List. Bakit mayroong ganung kopya si Cabral? Siya talaga yung siya talaga yung nakakaalam ng lahat na yan. Kasi lahat ng mga proyekto ng DPWH galing sa mga district engineers, siya ang nagtakamada, nag-aayos niyan. Sinasubmit yan ni Cabral sa DBM sa pag-prepare ng tinatawag na NEP, National Expenditure Program. Kasi siya yung nasa DPWH Undersecretary siya for Planning. At kung yung mga congressmen ay humihingi ng ina-amendan yung NEP sa mga projects ng DPWH, may mga kongresista humihingi ng projects, tapos ginugo naman ng DBM, ng speaker ng Kamara, siya rin ang nag-aayos niyan, pati mga senador. Kaya siya talaga yung may alam ng lahat ng yan. Pati yung mga yung mga sinasabi ni Bernardo na mga pondo galing sa Office of the Executive Secretary, yung linakad ni Yusek Olaybar, na 2.8 billion galing daw sa Office of the Executive Secretary, na alam daw yan ni Cabral. Nandun yan sa list. Kaya pag sinabing Cabral's List, hindi lang yan kongresista, hindi lang yan mga senador, ito yung mga officials ng executive department na naglagay ng mga insertions o mga projects sa DPWH. Kaya yon. Actually, yan yung hinahanap talaga ng publiko Sino-sino ba at ano-ano ba ang mga projects? Yung mga projects ba ng DPWH, lalo sa flood control, sino-sino ang mga proponents niyan? Nandun yan sa lista. Nandun yan sa lista na tinatawag Cabral's List. Kaya nga ayon kay Congressman Leandro Libeste, dapat nga sana si Yussi Cabral ay ginawang state witness. Dapat din, ito yung naging main resource person ng ICI. Kaya ayon kay Congressman Libeste, nagtataka siya bakit parang hindi masyadong binigyan ng importansya si Yussi Cabral. Siya yung talaga yung dapat maging main resource person. Kasi siya ang nakakaalam talaga. Pero in fairness naman sa ICI, sa Ombudsman, ang sabi ni
Miko Clavano, Assistant Ombudsman, pinatawag daw nila si UC Cabral, si Yumaong UC Cabral sa Ombudsman, pumunta daw doon noong December 3. Kaya lang, hindi, tahimik lang daw parang nakikinig lang. Lalo na nung sinabihan nila na posible nga talaga itong makasuhan. At yun din ang sabi ng chairperson ng ICI, si Andres Reyes. Sabi niya, pinatawag din nila si dating ang Yumaong Yusek Cabral noong December 15 para din sana ilatag nga yung mga nalalaman niya. Pero hindi naman daw sumipot. So ibig sabihin dito, si Yusek Cabral ay hindi pa nakaka-decide. Ano ba talaga? Sila Alcantara kasi, sila Bernardo, nag-decide na sila. Sasabihin na nila lahat, magpo-cooperate na sila sa gobyerno. Ibabalik na nila yung mga ninakaw nilang yaman. Mukhang pagdating sa Yumaong dating DPWH Yusek Cabral, hindi pa siya decided. Naguguluhan pa siya. Kaya nga ayon sa kanyang driver, pumunta doon sa Benguet, Baguio, para mag-relax. Sabi din ng kanyang asawa, mag-unwind. Kaya lang, yun na nga ang nangyari. Hindi natin alam kung ano sa kanya. Pero sabi nung driver, umiiyak yung driver, hindi niya daw inaasahan na gagawin yun ni Cabral. O di ibig sabihin, nagpakamatay. Yun, actually, mas yun yung malaking na nagpakamatay ito. Ayon naman kay Congressman Leandro Libeste, mayroon daw naman siyang kopya ng nasabing list. Kaya, kung ito papayagan daw siya ni Secretary Vince Dizon ng DPWH na ilabas yun, ilalabas niya raw. Ilalabas niya. Kaya, sabi ni Libeste, ang approval niyang hinihingi kay Go Signal, kay Vince Dizon. So, pag kaya, papayagan siya ni Vince Dizon na ilabas yun. Abangan natin kung anong mangyayari. Abangan na susunod. Pero sabi niya, binigyan niya na raw ng kopya na yon, yung ICI, pati Ombudsman. Kaya lang, ang kailangang makaano dyan, yung publiko. Kasi ang interesadong makaalam niyan yung publiko. Kaya lang, pag linabas kasi yan sa publiko, kung talagang detalyado yan, makikita talaga dyan Madami talaga, kongresista, senador, official ng gobyerno, na nag-propose ng mga project sa DPWH. Ay, talagang yan, matindi ang lista na yan. Pero dapat malaman talaga yan ng bayan. Salamat, attorney. Halikan na kasama. Naku, malaking problema to, no? Pag nilabas yan. Kaya ilabas mo na, Libista eh. Huwag mo nang patagalin kung meron man, no? Binibitin mo yung mga garapatang DDS din eh. Di ba? Naghihintay sila, no? Ilabas na. Anak ng kamote. Thank you, attorney. Enzo Recto. Punta naman tayo kay attorney Rene. Ayan. Kumusta lang? Mukhang mayroong discussion sa ito. Evidence or assault. No? Analyzing the legality of the Libiste Cabral incident. Ito, the Cabral Yap Property Pipeline. Wait lang. Dami ko na na-miss kay attorney Wait lang. Okay. Tong contractor files